Paano pababain ang creatinine ng CKD? Magandang araw mga kadialysis o mga may mahal sa buhay na may chronic kidney disease or CKD. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakapinoproblema ng may CKD, ang mataas na creatinine. Marami ang nagtatanong, pwede pa bang bumaba ang creatinine ko? Ano ang mga dapat gawin? Kaya manatili ka hanggang dulo dahil bibigyan kita ng malinaw, practical, at medically accurate na gabay. Ano ang creatinine? Ang creatinine ay isang waste product o basura na galing sa normal na paggamit ng ating muscles. Araw-araw, gumagawa ang ating katawan ng creatinine at trabaho ng kidney ang maglabas nito sa ihi. Kapag may CKD o chronic kidney disease ka, humihina ang kidney function at hindi na nito kayang mailabas lahat ng creatinine. Kaya tumataas ito sa dugo. Karaniwang sinusukat ng mga doktor ang creatinine level para makita kung gaano pa kalakas ang kidney mo. Halimbawa, normal creatinine sa lalaki, 0.7 hanggang 1.3 mg/dl. Normal creatinine sa babae, 0.6 hanggang 1.1 mg/dl. Kapag lumampas dito, lalo na kung higit 2, 3 o mas mataas pa, may indikasyon na may problema na ang kidney. Totoo ba na pwedeng bumaba ang creatinine? Maraming pasyente ang nagtatanong kung pwedeng bumalik sa normal ang creatinine. Ang sagot, depende. Kung ang pagtaas ay dahil lang sa dehydration o pansamantalang kondisyon tulad ng infection o pag-inom ng gamot na nakakasama sa kidney, minsan pwedeng bumaba ulit. Pero kung malubha na ang CKD at malaki na ang damage sa kidney, madalas hindi na bumabalik sa dati. Pero pwede nating pabagalin ang pagtaas nito at minsan kahit bahagyang mapababa, basta tama ang gagawin. Mga paraan para pababain o kontrolin ang creatinine. 1. Uminom ng sapat na tubig. Kapag kulang ang tubig sa katawan, nagiging concentrated ang dugo at tumataas ang creatinine. Pero tandaan, kung may CKD ka na at may limitasyon sa fluid intake na binigay ng doktor, sundin ito. Hindi pwedeng sobra, lalo na kung may manas o hirap sa paghinga. 2. Iwasan ang high-protein diet. Ang sobrang protina tulad ng karne ng baka, baboy, manok at isda ay pwedeng magpataas ng creatinine dahil sa byproducts nito. Piliin ang low-protein diet na ayon sa payo ng dietitian or nephrologist. 3. Bawasan ang pagkaing mataas sa sodium, asin. Ang sobrang alat ay nagdudulot ng high blood pressure at fluid retention na parehong nakakasama sa kidney. Iwasan ang instant noodles, chips, processed meats at canned goods. 4. Alagaan ang blood pressure at blood sugar. Para sa may diabetes at hypertension, siguraduhing kontrolado ang BP at blood sugar dahil kapag laging mataas, mabilis masira ang kidney. 5. Iwasan ang mga gamot o herbal na pwedeng makasama sa kidney. May ilang pain relievers, NSAIDs, at herbal supplements na nakakapinsala sa kidney. Bago uminom ng kahit anong gamot o herbal, kumonsulta muna sa doktor. 6. Kumain ng prutas at gulay na ligtas sa CKD. Hindi lahat ng prutas at gulay ay safe sa may CKD, lalo na kung mataas sa potassium at phosphorus. Karaniwang pinapayuhan ng nephrologist ang low potassium at low phosphorus diet depende sa stage ng CKD mo. 7. Magpatingin at magpa-laboratory regularly para makita agad kung tumataas ang creatinine at ma-adjust ang treatment. Ang regular na follow-up ay malaking tulong para maiwasan ang biglang paglala. Mga mali na dapat iwasan. Huwag basta uminom ng detox drinks o herbal teas na hindi aprobado ng doktor. Huwag mag-self-medicate ng antibiotics o pain relievers. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng manas, pag-ubo na may plema, o pagbabago ng ihi. Conclusion. Mga kadialysis, tandaan, ang creatinine ay hindi basta-basta bumababa,
Pero kaya natin itong kontrolin at pabagalin ang pagtaas kung magiging disiplinado tayo sa pagkain, lifestyle at gamutan. Ang sekreto, tamang kaalaman at tamang aksyon. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas malinaw ang laban mo sa CKD. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang health tips.